Good day everyone! What's up? And welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Tristan. And for today's video ay samahan niyo po ako kung paano i-drawing si Juan de la Cruz na may kaunting katarantaduhang kwentuhan. Sa mga editorial cartoonist ay para po sa inyo ito. At sa mga interesado naman, I don't recommend this video dahil nakakahilo. Pati ako po nahihilo. So tara, wag na natin patagalin. Let's go! Kunin na natin ang ating mga materials at ito ang bond paper at lapis, ang ating mahiwagang lapis. Maliit na siya guys. OMG, ang pogi niya guys! Ha? Yan na po, iniligay na po natin sa ating mesa. Nakikita nyo po guys, sinimulan ko sa ilong ni Juan de la Cruz. At sinunod ko ang kanyang mabilog-bilog na mata. So, ganito ko po dinodrawing ang mata ni Juan de la Cruz. Medyo pabilog at pointed sa mga gilid. Tapos sinunod ko na yung jawline niya. Tingnan niyo yung jawline. Napaka-angas talaga. Ang gwapo talaga ng Juan de la Cruz ko. Yeah, boy. So, yung emosyon na idodrawing ko dito ay natatakot. So, yung bibig niya ay ginawa kong takot na takot. Pati yung mata, in-adjust ko na. At yung kilay. Yung emosyon niya kasi dito ay takot, and then sinunod ko na yung salakot. Pag nagdodrawing po tayo ng Juan de la Cruz ay napaka-importante po ng salakot. Dahil kung walang salakot, baka hindi yan si Juan de la Cruz. So, ang salakot kasi po ay sumisimbolo na si Juan de la Cruz ang yung dinodrawing. Si Juan de la Cruz ay yung simbolo ng Pilipino. So, napaka-importante po ng salakot. So, lininyahan ko na po para maklaro yung salakot ni Juan de la Cruz. Nag-proceed po ko sa mata. Parang linagyan ko lang ng dot yung mata ni Juan de la Cruz. Okay na yan. And then, lininyahan ko ulit dahil parang hindi ako satisfied. Pagkatapos, pumunta na ako sa leeg ni Juan de la Cruz. Kung nakikita nyo, ginagawan ko na po siya ng damit. Kayo na po yung bahala mag-style-style ng damit ni Juan de la Cruz. So, inuna ko po yung kaliwang kamay ni Juan de la Cruz. At sinunod ko na po yung damit na nasa katawan ni Juan de la Cruz. And then, yung kanang kamay niya. So, idodrawing ko na po yung braso at yung buong kamay ni Juan de la Cruz. Sinight-sight ko pa yung guys. And then, pagkatapos, so, tatapusin ko muna itong nasa kaliwang kamay. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys kung paano ko gawin yung mga daliri. Guys, apakaangas no. Kahit yung anong nasa imagination nyo, pagganahin nyo. Malaking tulong yun sa pagdodrawing ng editorial cartooning. And then, sinight ko na sa kaliwa. Tapos nakikita nyo, tinatapos ko na yung kamay ni Juan de la Cruz. And then, sa daliri niya. Wala po akong reference dito at imagination ko lang yung pinapagana ko. At alam nyo, malaki yung tulong ng imagination nyo sa pagdodrawing. Dahil di nyo alam kung ano ang kayang magawa nito. Kaya nitong pagandahin ng inyong mga drawing. Anyway guys, balik na po tayo sa drawing. Nakita niya po, ginawa ko na po yung shirt ni Juan de la Cruz. So parang freestyle lang yan. Bahala ka kung anong klaseng shirt ang gagawin mo. And then yung paa niya, tingnan nyo. May muscle pa si Juan de la Cruz. Pinoy talaga. Masipag na masipag. Ipapatuloy lang natin hanggang mapunta tayo sa pinakamahirap, ang paa. So, dito na po tayo. Dodrawing na po natin yung paa. Isa po ito sa pinakamahirap na idodrawing ko. So, di ko natatapusin. At i-magic ko na lang din shade. Oh my God, it's a magic. So, nagsishade na po ako. Sinishade ko na po yung kaliwang paa ni Juan de la Cruz. Tingnan yung pag-shade ko. Simple lang at napakabilis lang mag-shade. Parang, bahala na yung magkalalabasan ng drawing. Basta mag-shade ako. Ha? Kaya ako mag-shade Parang hindi talaga alam kung saan pupuntahan yung pag-shade. Grabe naman, kahit hindi alam kung saan yung galaw ng light. And then yun, sa kaliwang kamay na tinatapos ko na po yung pag-shade niya. Kahit simple lang na pag-shade. Dahil yung shade po, parang nagbibigay buhay yan sa drawing natin para medyo maging realistic siya po. Alam ko po na ang tutorial ko ngayon ay nakakahilo talaga. Pati ako nahilo na ako sa ginagawa ko.
So, hina-highlight ko na po yung mga linya. So, base po sa nagturo sa amin sa editorial cartooning, isa po ito sa pinaka-importante sa drawing natin. Dapat i-highlight po natin yung linya. Kaya po na ginagawa ko ngayon, dapat ginagayin po. Tingnan po yung resulta. Diba, mas gumaganda yung drawing basta ginaganito po natin. O, tingnan nyo. Nakalimutan ko mag-shade yan pala. Tingnan yung paa, yung minagic ko kanina. Grabe, hindi ko nga alam kung tama na yan eh. Basta, trust your guts. Ano yun? Trust your guts ba yun? Bahala na, trust your imagination. Imagination ko lang yan, pre. And then, hina-highlight ko na lahat ng parte ng katawan. Tingnan nyo, pati yung kanang paa, hina-highlight ko na. And then, yung daliri niya sa paa, yung paa niya, tingnan nyo. Oh my God, yung chinelas, napakaganda naman. By the way, tatakpo niya ng Spartan. Okay na po yan, sige. And then, magpuproceed na po ako dito sa ulo. And then, oh my God, I almost forgot, nakakalimutan ko na pala yung ngipin. My God, malikot talaga tong cameraman na to, wala tong sweldo sa akin, grabe. Hindi na maganda yung ka-video niya, pre, pero buti na lang, magaling yung lapis, hindi po ako magaling. And then, shade ako, dami ng arte ko, kahit okay na. Hindi po talaga ako magaling mag-drawing at yung tinuro ko lang po ngayon ay yung mga alam ko lang po. Sa mga may mga correction po dyan, sa kung saan po ako nagkamali ay open lang po ako at willing po din po akong matuto. At isa pa po sa pinaka-importante sa pagdodrawing kay Juan de la Cruz ay ang shadow, kahit hindi lang kay Juan de la Cruz. Dahil pag walang shadow ay parang lumulutang o lumilipad yung drawing. Tada! Ayan na po, tapos na po tayo sa pagdrawing kay Juan de la Cruz, astig. And then guys, ito na nga po, natapos na rin tayo at tingnan nyo naman ang ating finished product. Ang gwapo-gwapo ng ating Juan de la Cruz. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito.